Mga atletang nanalo ng medalya sa SRAA 2024, binigyan ng parangal at cash incentives ng city government ng Kidapawan. Survey Fest 2024 magsisimula na ngayong linggo. At informal sector workers sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng food packs mula sa DSWD-12. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Mayo 20, taong 2024. Mga atletang nanalo ng medalya sa SRAA 2024, binigyan ng parangal at cash incentives ng city government ng Kidapawan. Narito ang ulat. 6,000 piso para sa gold medal, 4,000 piso para sa silver medal, at 3,000 piso para naman sa bronze medal. Ang mga cash incentive na ibinigay ng city government ng Kidapawan sa mga atletang nanalo at nag-uwi ng medalya sa katatapos lamang na 2024 Soxurgen Regional Athletic Meet. Pinangunahan ni City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista, City Vice Mayor Melvin E. Lamata Jr. at mga kasapi ng sangguniang panglungsod ang pagbibigay parangal at cash incentive sa mga nanalong atleta ng lungsod sa flag raising ceremony at convocation program ng city government nitong Lunes, ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan. Nakasungkit ng 117 medals ang Kidapawan City Maynas sa naturang palaro na kinabibilangan ng 33 gold medals, 31 silver medals at 53 bronze medals mula sa mga regular at demonstration events pati na sa special and exhibition sports. Nasa 5th place overall ang placing ng Kidapawan City Maynas mula sa 8 mga teams ng Soxurgen na nagtagisan sa lahat ng kompetisyon ng SRAA 2024. Maliban sa panalo ng mga batang manlalaro, dapat ipagmalaki rin ang kanilang disiplina at patas na pakikipagtunggali sa palaro, wika pa ni Mayor Evangelista. Abot naman sa mahigit 700 atleta ang ipinadala ng Kidapawan City Schools Division ng DepEd sa naturang kompetisyon. Maglalaro naman para sa Soxurgen team ang mga Kidapawan City athletes na nanalo ng gintong medalya para sa gaganaping palarong pambansa 2024 sa lungsod ng Cebu. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tradivalencia para sa Soxurgen Headliners. Survey Fest 2024 magsisimula na ngayong linggo. Narito ang ulat. Nakahanda na ngayon ang lalawigan ng Sarangani para sa Ultimate Beach Party ng Survey Fest 2024 ngayong ika-24 hanggang 26 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang party ngayong tag-init ay mangyayari sa bago nitong lugar na Reyes Beach sa Gumasa sa bayan ng Glan. Ang 3 araw na pagdiriwang ay magbibigay sa mga survey citizen ng mga napakasayang water sports events at kasiyahan at buong gabing concerts at parties. Ilan sa mga aktibidad na aabangan ay tulad ng Ink Splash Tattoo Competition 20, Adventurism Ride, Skim Jam, Survey Drum Beating Competition, Swim Across the Bay Relay, Survey Strongman, Yoga by the Beach, Sand Sculpture at Bay Bodies. Bukod dito ay may mga laro din para sa sports events tulad ng beach volleyball, frisbees, invitational jet sky race,
at ang First Governor Rogelio D. Pacquiao National Fishing Tournament. May mga ibang laro rin tulad ng First Sarbay Pickleball Tournament, Sarbay Table Tennis Tournament at First Invitational Badminton Tournament na gaganapin sa Sarangani Sports Training Center sa Capitol Ground. Para naman sa advokasya sa pangangalaga ng kalikasan at proteksyon ng Sarangani Bay Protected Seascape, ang Sarangani Fest 2024 ay magkakaroon ng Crown of Thorns Collection, Scuba Surero at Sarbay Heroes Camp. Makikisaya rin ang ilang local at national bands at celebrities sa mga dadalo sa gabi ng concert tulad ng Mayonnaise, Kian Cipriano, Hashtags, The Secret, Cuetras at ilang mga panauhing DJ. Ang mga makikisaya ay makakaranas ng mga masasayang aktibidad na makaka-relax, makakatikim ng mga pagkain sa mga food stall at makakabili ng mga Sarbay souvenirs sa mga souvenir shop. Hinikayat naman ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ang lahat na bumisita at makiisa sa pagdiriwang at tumulong sa pagprotekta at pangangalaga sa napakayaman at napakagandang Sarangani Bay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, informal sector workers sa lungsod ng Tacoro nakatanggap ng food packs mula sa DSWD-12. Narito ang ulat. Sa inisyatibo ni Tacoro City Mayor Joseph George Elechoncito MDDPA, nabigyan ng kabuuang 1,287 na manggagawa na mula sa informal sector sa lungsod ng food packs na mula sa Department of Social Welfare and Development Region 12 bilang tugon sa El Nino crisis. Ang pamamahagi ay ginanap ngayong araw, ika-20 ng Mayo taong kasalukuyan sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Ang mga nabigyan ay ang mga daycare workers, barangay health workers at nutrition scholar, job order personnel ng LGU, Green Warriors, City of Goodwill Gardeners, Barangay Patrol Team at Special CAFCU Active Auxiliary. Ayon kay PESO Manager Alan Esfredo, ang mga nabigyan ay bahagi ng informal sector, ibig sabihin ang kanilang natatanggap na sahod ay nasa minimum wage, kulang ng mga social benefits at walang security of tenure. Nagbigay naman si Mayor Lechoncito ng makabuluhang mensahe na nagpapasalamat sa lahat ng mga pinuno na nakibahagi sa pamimigay. Sinigurado naman ng alkalde na makakatanggap ito ng mga karagdagang tulong kung kailangan. Tumulong sa alkalde sa pamamahagi ay sina City Social Welfare and Development Office na pinamumunuan ni Nancy M. Bawe, RSW, City Disaster Risk Reduction and Management Office na pinamumunuan ni Engineer Hilda P. Mercado at Disability Affair Officer 1, Joe Villasado, RN. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kasapi ng sangguniang panglungsod na sina Honorable Nestor Casador, Honorable Ralenta Posares Bernardo, Honorable Harvey P. Legas, Honorable Geraldine Collado, Honorable Jose P. Lim, Honorable Jeronimo Arsagon at Honorable Bernardino Umadhay Jr. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.